Excited ba kayo? Today we celebrate the goodness of God. Amen. Palakpakan po natin si God. And just po ay mabuti. This month, celebrate natin yung second year anniversary. Sunday ay doon tayo mag-celebrate. At ngayong buwan na to ay inaalala natin itong month na to. Ito yung time na nagsimula yung gawain. Ang bilis ng panahon, di ba? Na yung kabutihan ng Panginoon, yung katakilan ng Panginoon ay patuloy natin nararanasan. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, mag-declare ka ng blessing, pinagpala ka ni Lord. Tanggapin mo sa'yo mo, I receive. Sa'yo mo, I receive. Pinagpala ka ni Lord. Amen. Ngayon po ay ang ating tema sa buwan na ito ay patungkol sa, sabihin natin, moving forward. Yan, moving forward. Yan yung ating theme sa buwan na to. At this next week, yan yung ating tema rin sa ating celebration. Yung moving forward. Moving forward. Excited pa kayo na malaman yung meaning, yung kahulugan na sinasabi ng moving forward. Ayan. Ikita natin yan. Moving forward. Yan yung ating theme. Moving forward. Ayan. Nakikita nyo ba? Hindi nyo nakikita kasi wala pa. Wala? Diba wala? Okay. Before we start, we pray tayo. Father God, we ask your holy presence in this place. Any distraction, we cancel in Jesus' name. You are not welcome in this place. Holy Spirit, we welcome your presence in this place. We ask your illumination of the Holy Spirit. Touch the heart of the listener in Jesus' name. I rebuke any distraction in Jesus' name. Amen and amen. Okay, yan po. Ang sabi diyan ay moving forward in faith. Moving forward, ibig sabihin, tayo ay lumakad, pasulong sa pananampalataya. Sabi, tayo ay lumakad, pasulong sa pananampalataya. Hindi sinabi, tayo ay umatras at tayo ay mag-give up. Ang sabi niya, tayo ay lumakad, pasulong sa pananampalataya. In faith. Yan yung ating message for the whole month. Yan. Okay. Nakita niyo ba yung tao? Balik natin. May tao naglalakad. Nakita natin yung destination niya. Meron siyang naisin na marating. Pag meron kang gustong puntahan na destination, kailangan mo magpatuloy sa paglakad. Hindi ka makakarating pagka hindi ka nagpatuloy sa paglakad. Tama po. Okay. Next slide po. Exodus chapter 14 verse 15. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Yan. Sino po nakabasa ng story about sa Israelite kay Moses? Ang sabi ay, then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." The story of Exodus is a powerful illustration of faith in God. Itong istorya na to is the powerful illustration of faith in God. Sabihin natin, faith. Yung pananampalataya sa Diyos, ito yung isa, sabi sa pinaka-powerful illustration. Kung makikita po natin yan, yan yung story kung saan yung mga Israelite people ay slave sa Egypt. For how many years silang slave doon? At dinamit si Moses na alisin ang mga Israelite people upang dalhin doon sa promised land. At madaming mga pagtatalo, madaming mga argumento na bago mapalaya yung mga Israelite na mga slave doon sa Egypt. At makikita natin dito sa story nito yung kapangyarihan ng Diyos
paano pinalaya ang mga Israelite people from captivity o galing sa pagkaalipin. Ginamit si Moises. Yan yung istorya. At kung babasahin niyo po yung istorya niya, makikita niyo madaming miracle ang ginawa ng Diyos. Dahil ayaw ng Pharaoh na palayain yung mga Israelites sa pagiging alipin. At sa atin, bilang pagtanaw sa ating kabutihan ng Diyos, kung saan tayo galing at kung nasaan na tayo ngayon. Kung paano inalis tayo ng Panginoon Diyos sa pagkaalipin sa kasalanan at dila tayo ng Panginoon sa pagiging malaya. Sabihin mo, ikaw ay pinalaya ni God. Ikaw ay niligtas ni God. Yan. Okay. Sige po, next slide po. Point number 1 po tayo kagad. Ang sabi po ng ating point number 1 ay moving forward despite of challenges and difficulties. Sinasabi niya na tayo ay magpatuloy sa pagsulong sa kabila ng ating mga challenges at mga difficulties na kinaharap. Ang sabi po ng Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. Sabihin mo, the Lord will fight for you. You need only to be still. Sino daw ang lalaban sa atin? Sino daw ang Si Lord. Ano daw ang kailangan natin? To be still. Manatili tayo sa Kanya. Yung assurance sa sinasabi nito sa mga Israelite originally, sinasabi ng Panginoon na ang Diyos ang lalaban para sa inyo. Alam nyo, umalis na yung mga Israelite people, dinala na ni Moises kung saan papunta sila doon sa Promised Land. May mga agam-agam sila, meron silang takot kasi sinusundan sila. Sinusundan sila ng mga Egyptian kasi nagbago yung isip ng Pharaoh eh. Sabi niya, teka, bakit ko pinalaya yung mga alipin? Wala na akong alipin. Paano na? Nagbago yung isip niya. At sinutusan yung mga kawal upang sundan at ibalik doon sa captivity. Nakaalis na sila. Napakadami nun. Kaya sinabi ng Panginoon, kayo mag-alala, ang Diyos ang lalaban sa inyo. The only to be still. Yeah. Deuteronomy 3:16. Ang sabi mo ng Deuteronomy 3:16, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. The Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you. Ang ganda po ng sinabi ng Panginoon. Be strong. Sabi mo, be strong. And courageous. Do not be afraid. And terrified because of them. Yung sinasabing because of them, yan yung mga kalaban. Because of them. Yung mga kalaban. Kung meron kang kalaban at meron kang nagiging cause ng ikatatakot mo, sabi, huwag kang matakot o terrified. Be courageous because of them. For the Lord your God goes with you. Sabihin mo, the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ang ganda ng salita ng Panginoon. Hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan man sa lahat ng iyong mga bagay sa buhay. At napatunayan natin to, at maaaring kayo napatunayan nyo na kayo ay sinamahan ng Diyos sa kabila ng mga pinagdaanan nyo. Pinakita ng Diyos na siya'y buhay at pinakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Diba? Na hindi ka iniwan sa mga laban mo sa buhay. Maaring iba-iba yung ating mga experience, pero makikita natin, totoo ba itong salita na ito, na hindi ka iniwan ng Panginoon. At hindi tayo iniwan ng Panginoon for how many years? Sa ating ministry, 2 years na tayo, hindi tayo iniwan ng Diyos. Siya yung nag-provide, siya yung nagpagaling, siya yung kung meron kang problema, siya yung nag-encourage sa iyo. Napakaganda ng salita na to. At ang sinabi rito, do not be afraid. Kung meron mang
tayong panghahawakan, yung hindi ka natatakot. Kasi ang sabi na, do not be afraid. So pagkat ang Panginoon ay hindi nagbigay ng spirit of fear. Hindi siya nagbigay ng discouragement. Ang binigay niya is encouragement. At ang sinasabi niya dito, yung maganda dito, ano man ang danasin mo, kasama mo siya. Ang mahirap, dumadanas ka sa problem o ano mang mga pagsubok, wala kang God. Kahit ano nangyayari sa buhay mo, kung meron kang Diyos, hindi ka dapat matakot. At ang sinasabi diyan, yung promise niya, He will never leave you nor forsake you. Palakpakan natin siya. Makikita natin dito yung pinatunayan ng Diyos sa mga Israelite people na hindi talaga sila iniwanan. Alam niyo kung ilan yung mga Israelite people na kinuha from Egypt? 2 million. Walang naiwan doon. Kinuha talaga. Pati yung mga alaga nila ngayon, di na talaga. Walang naiwan. Dahil yun ang promise ni God na I will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Ayan ang sinasabi niyo. Okay po. Next slide po. Makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. At malalaman natin sa panahon natin na totoo yung sinasabi niya. Makikita natin yung mga salita niya ay panghawakan natin. At marami tayong pwedeng na-experience sa buhay at makikita totoo yung sinabi ni God. Totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos na siya kasama natin. Yan po. It is a passage that speaks to us about faith. Sabihin mo, it's about faith. About moving forward and about fulfilling our spiritual mission. About fulfilling. Yung mga salita nito, itong passage ito, ay sinasabi na patungkol sa pananampalataya. About moving, sabi mo, about moving forward. Ang pananampalataya matetes. Itetes talaga ang pananampalataya. Kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. Baka mamaya, meron ng mga trial sa pagsubok, sabi mo, ayaw na. Ayaw na. Ang sabi niya, hindi siya nagsasabi na ayaw na. Ang sabi niya, dumiretso ka, sumulong ka sa pananampalataya. Bakit? Matetes yung pananampalataya mo. At ang ating team, next month, is moving forward to the next level. To the next level. Pag sabing first stage sa laro, simple-simple lang yan. Simple-simple lang yan. Kasi level 1 lang. Pero pagdating ng level up o level 2, nandiyan yung mga challenges and difficulties. Diba? Pag may level up, nandiyan yung challenges. Parang, kaya ko ba ito, Lord? Kaya ko ba ito? Kaya binibigyan tayo ng encouragement about faith sa pananampalataya. Yung faith na yun, ang dapat nating panghawakan, yung pananampalataya. Amen. To fulfill, sabi mo to fulfill. At hindi mo mapagtatagumpayan ang isang nais mo, yung goal mo, kung wala kang pag-action, yung action word, yung moving forward. Hindi mo ma-achieve yung naisin mo pag hindi ka nagpatuloy. At sinasabi rito, ayan po, may sinabi diyan, the divine directive. Yung divine. Alam nyo, nung nga sila ay nado na sa Red Sea, tatawid sila. Nado na sila, doon sa may Red Sea na yun. Nandiyan na sa likod nila yung mga Egyptian, yung mga soldier. With the nation, yung mga pinalaya, looking to Him for guidance. Lord, anong gagawin ko? Lord, anong gagawin ko? Nandiyan na sa likod ko yung mga kalaban. Dead end na. Wala na. Ano ni? Red Sea ni. Anong gagawin? Pero makikita natin, it a passage that speak us about faith. Kung alam mo na wala ka nang aasahan, wala ka nang aasahan talaga, kailangan mo ng direction o divine directive. Hindi ka aasa sa tao. Kasi yung tao nagbabago ng pananaw. Kanino ka lang aasa? God.
Si Lord lang ang dapat nating asahan. At nakita natin yung mga Israelite people, 2 million sila. Narito sila. Dead na yan, dagat na yan. Nasa likod nila yung mga kalaban. Paano tayo ngayon? Ngayon yung mga kalaban natin. Paano tayo tatawid? Yan, next slide po. Point number 2. Basahin natin. Moving forward in fulfilling God's vision. Kasi kung wala ka ng way para dumiretso yung sinasabi moving forward, ano gagawin mo ngayon? Ang sabi rito, to fulfill God's mission. At maraming hindi na nagpapatuloy sa paglakad dahil of distraction or different kinds of priorities. Naiiba na yung priorities. Naiiwan na yung to fulfill God's vision. Naiiba na yung kanyang priorities. Ito na yung priority ko. Hindi na ako didiretso. Wala na dead end posible ka makatawid dahil tubig na yan. Pero ang sabi ng Exodus chapter 14, ang sabi ko, 14 verse 16, raise your staff and stretch out your hands over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Inutusan siya ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, una sinabi, bakit ka umiiyak, Moises? Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa Israelite people na go forward o move on. Noong time na to, paano sila makakamove on? May tubig na yung kanilang lalakaran. Pakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na ginawa. Sabi, raise your staff and stretch out your hand. See the sea to divide. Sabi, the sea to divide the water so that the Israelite can go. Hinati ni Moises yung tubig, yung dagat. Palakpang natin siya. Kaya gumawa ng daan ang Panginoon Diyos. Sa tingin natin, imposible mangyari. Pag sinabi ng digar na go forward o move on, sumunod ka. Itatest yung ating pananampalataya. Lord, paano ako tatawid? Tubig na eh. Walang imposible kay God. Pag sinabi niya na go forward to the next level, kaya niyang gawin. Ang kailangan lang natin is obedience. At ang nangyari, yung mga Israelite people nagdududa na. Moises, dinala mo ba kami rito? Okay naman kami sa Egypt eh. Dinala mo kami rito. Ngayon, narito na tayo. Wala na daan. Nandiyan na yung mga Egyptian. Papatayin na tayo na to. Pero gumawa ng miracle ng Panginoon. Ang sabi niya ay, it is a passage that invites us to trust God's plan. Sabihin mo, it is a passage that invites us to trust God's plan. Sabihin mo, para magtiwala ka sa plano ng Diyos sa buhay natin, palakpakan natin. Alam niyo ba na mayroong magandang plano si God sa buhay natin? Minsan, hindi natin alam yung magandang plano. Ang gusto ni God, alisin ang mga Israelite people from captivity and from slavery, dalhin sila doon sa promised land. Ngunit yung kaaway, sinusundan sila para sila ay manatiling alipin. Ang sabi ng John 10:10, basahin po natin. The thief, 1, 2, 3. The thief, I have it, sabi rito, the thief, yung mga magnanakaw, ay naparito upang pumatay at mag-destroy. Wala namang magnanakaw na pupunta sa bahay mo para bigyan na lang. Wala silang bigas. Bigyan mo kaya ng 2 sakong bigas para pagbukas na rin. Wala naman yung rep nila. Wala namang magnanakaw na gano'n. Papasok ang magnanakaw para magnakaw. Ang purpose sa magnanakaw is to destroy, to kill. Yan yung gawa ng kaaway. Nung sila ay mga Israelite people,
ay pinaalis, pinalaya, sinusundan sila para ibalik sa pagka-alipin. At ang sabi ng John 10:10, I had come, ang ating Panginoong Jesus po nagsasalita ito. Sabi, I had come that they may have life. Naparito ang ating Panginoong Jesus upang bigyan ko kayo ng buhay kasiyasiya, to the full. Ang nais ng Panginoon ay hindi ka maging alipin. Ang nais ng Diyos ay magiging malaya ka. Ang nais ng Diyos ay yung God's plan para sa iyo. Palakpakan natin si God. Kaya sila pinapa-moving forward para ma-achieve yung goal na nais ng plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya sila unuutosan, why are you crying? Tell to the Israelite people to go forward, to move on. Ang problem ay minsan nagdududa ka sa nais ipagawa ni God sa iyo. Lord, ikaw ba yan nagsasabi? Ikaw ba yan, Lord? Imposible naman, tubig na ito eh. Sabi niya, dumiretso ka. At inutosan si Moises, hatiin, hinati. First time in the history sa buong mundo. This is the miracle na natala sa kasaysayan sa buong mundo. Sino ang kaya kumati ng dagat? Wala. Sigad na. Para marating yung nais na ipinagagawa sa iyo ni Lord. Mangyayari. Kung ikaw ay mag-move forward. Amen. Palakpakan natin sila. Next slide po. Next slide. Point number 3 tayo. Usahin natin. The importance of perseverance in our walk with God. May nakikita mo kayo dyan? Ano kaya yung nakikita mo? Masarap yan. Masarap yan. Nagluto si Dito, pinakain ako niya. Nilagyan ng gata. Nilagyan ng mga masarap. Sino makakain na yan? Sinisip-sip po yan. Masarap. Suso. Ano? Bakit tapos tayo suso? Cool ba? Sorry. Kasi nung grade 1 ako may abang-ada. Suso. Diba? Abang-ada. Cool pala yan. Hindi ko alam. Sa English, handa sa English, snail, malagay sa mukha. Hindi ba malagay sa mukha? Snail. Beauty product po yun. Sino gumagamit na snail? Tatlo. Malagay sa mukha yung snail. Okay, may tapos na tayo sa malagay sa mukha. Anong beauty product? Nakita ko sa SL, snail. Tapos ba nyo na, hindi pala cool eh, malagay sa mukha. Palang-pala si Gaya. Ano sabi ulit? The importance of what? Baka mamaya, sabi ni Pastor, the importance of perseverance. Bumili kayo ng kuhol. Baka sabihin niya, para daw magkaroon ng perseverance sa ating paglakad, bumili tayo ng kuhol at gano'n. Hindi po. Yan po ay metaphor o isang illustration na kung saan meron tayong matututunan sa kuhol. Ang kuhol. Next slide. Okay. Exodus chapter 14 verse 20. Basahin natin. Malakas. 1, 2, 3. Then. Then the angel of God who had been traveling in front of Israel's army, makita natin. Yung sinabi ni God na I will never leave you nor forsake you, makikita natin yung presensya ng Diyos na kasama talaga nila si God. Palakpakan natin si God. Nang habang sila'y naglalakad, mga kapatid, nakatawid na sila, hinahati na yung dagat,
Nakatawid na yung 2 million ng Israelite. At nung sumunod yung mga Egyptian, tinabunan sila ng tubig. Namatay yung mga sundalo ng mga Egyptian at sila ay nakatawid. Pinakita ng Diyos yung kapangyarihan at pinakita rito na totoo na sinabi ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you. Be still. Makikita natin dyan yung angel of God ay kasama nilang nagtatravel. Ang sabi niya, withdraw and wait behind them the pillar of cloud. The pillar of cloud. Alam niyo po ba na habang sila ay naglalakbay, meron silang divine payong. Divine payong tawag niya. Pillar of cloud. Habang sila ay naglalakad sa disyerto, mga kapatid, yung pillar of cloud tumatabon sa kanila. Habang naglalakad sila, hindi sila naiinitan. Yung sinabi ni Lord na I will never leave you nor forsake you, pinatunayan niya. Naglalakad sila. Meron mo naglalakad ka, meron kang pillar of cloud. Hindi, maganda yun, di ba? Hindi ka makakini. Subukan niyo lumabas dyan. Mga alas 3, alas 12. Maglakad kayo, disyerto. Di ba? Pero dito pinakita. Yung pillar of cloud, the pillar of cloud also moved from in front and stood behind them. Hindi pa yan. Coming between the armies of Egypt and Israel throughout the night, the cloud brought darkness of the side and light of the other side like the way. At meron pa. Sa gabi, pag naglalakad sila, may pillar of fire. May pillar of fire. Madilim, walang problema, may ilaw sila. Yun yung miracle. Sa kasaysayan ng history sa buong mundo. Ito lang yung mga miracle na kung titingnan natin na tunay ang Diyos. Na hindi kayo iiwan, may pababayaan ni Lord, kasama mo siya. Sa lahat ng kakaharapin mong problema, ang sabi, go forward, move on, kasama mo ko. Wala kang dapat itatakot. Sabi, do not fear, be courageous. Sabi niya, ano ngayon ay kakatakot mo para mag-moving forward? Tanungin mo katabi mo, sabi mo, ano ang ikakatakot mo na kasama mo sa Lord? Sabihin mo, bukod ka na. Gumalo ka na. Okay. Next slide. Balik ulit natin. Balik ulit tayo doon sa susok. Sa kuhol. Balik tayo sa kuhol. Yung kuhol mo, yung kuhol. Stay. Yan. Nabasa ko po ito. One of the greatest Christian preacher, nabasa ko yung sinabi niya. Kilala niyo si Charles Spurgeon? One of the greatest preacher. Sabi niya, si Charles Spurgeon, by perseverance, they still reach the ark. By perseverance. Yung salitang perseverance, yung kanyang persevere sa lahat ng nararanasan niya. Sabi ni Charles Spurgeon, by perseverance, the Israel reached the ark. Ano yung ark? Lumabas sa ark. Narating niya. Sinabi, mabagal siya. Nakakapanood ang movie. Diba? Iniligtas. Iniligtas yung sa ark, yung mga hayop. At ang muling naglakad doon, nakita nyo langgam eh. Mabilis lumakad yung langgam. Mas mabagal maglakad yung ulo. Si Charles Spurgeon ang nagsabi niya, by perseverance, the Israel reached the ark. Hindi kailangan mabilis. Sabi mo, hindi kailangan mabilis. Ang kailangan, nagpapatuloy ka sa paglakad sa pananampalataya. Baka mamaya mabilis ka na, wala ka ng pananampalataya. Sinabi ni Charles Spurgeon, it is a profound remind us of the importance of perseverance in our walk with God. Perseverance. Ano man yung iyong maranasan, magpatuloy ka sa paglakad sa iyong pananampalataya. Sige po, balik po natin sa conclusion na tayo.
Yan. Okay, point number 1. Ang point number 1 natin, ano po? Moving forward despite of challenges and difficulties. Point number 2, moving forward in fulfilling God's mission. Point 3, the importance of perseverance in our walk with God. Conclusion po tayo. Yan po. Sabi ng ating conclusion, we can reach our destination if we keep moving forward in faith. Napakahalaga po ng pananampalataya. Makakalakad tayo sa ating destination kung meron tayong pananampalataya. Yung pananampalataya, yung pagtitiwala sa plano ng Diyos sa atin. Huwag mawawala yung pananampalataya. At ang sinasabi dito, moving forward, if we keep moving forward in faith, no matter how possible or obstacle may appear. Yung mga Israelite people, na-experience nila yung mga difficulties and mga possible obstacle, yung dagat, na imposible isang obstacle ito. Mga hindrance ito, patungo doon sa plano ni God. Nais ng Diyos, mag-move forward ka, pero may mga obstacle, may mga mahirap ng dadaanan. Pero sabi ni Lord, move on. Pinakita. Kaya sabi diyan, no matter how possible the obstacle may appear. Ano man ang pwedeng humadlang sa iyo, magpatuloy ka lang. Sabi diyan, walk with God and trust His divine guidance. Trust in God. Yung faith is trust in God. Baka mamaya, matakot ka doon sa obstacle na nagbiglang may mag-appear sa iyo, ayaw mo na. It reminds us na mapanghawakan natin yung promises ni God. May magandang plano si God, kaya tayo moving forward. Ayaw niya na maging stagnant ka. Ayaw niya ni Lord na ikaw ay manatili sa ganyan. Ang gusto ni Lord, yung moving forward is progress. Moving forward means to promotion. Palakpakan natin si God. Ang nais ng Diyos, huwag kang manatiling alipin. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay palayain at may magandang plano si God sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo. May magandang plano. Sabihin mo sa katabi mo. Tingnan mo ng blessing. May magandang plano si God sa iyo. May magandang plano si God sa iyo. Ang kailangan mo lang ay mag-moving forward. Hindi kailangan mabilis. Ulitin ko. Hindi kailangan mabilis. Ang pangahawakan mo, yung pananampalataya. Sabi uli ng Charles Spurgeon, one of the greatest preacher, nagbigay siya ng example, yung puhol. Napakabagal niya. Pero nakarating siya doon sa destination dahil meron siyang pananampalataya. Kung may pananampalataya yung puhol, sasabihin natin meron. Sabi niya, kung maiiwan ako, hindi. Diretso lang siya. Diba? Palakpakan natin si God. Ulitin ko ulit yung ating mga points. Balik po natin sa points. Sana matandaan niyo itong mga points na ito. Balik po natin sa points. Para maalala natin yung mga points. Yan po yung points. Ulit, masahin natin. Moving forward despite of challenges and difficulties. Ano man ang mga challenges at anumang hirap yan, magpatuloy lang po tayo. Point number 2, moving forward in fulfilling God's mission. Meron tayong mission. Baka nakakalimutan natin yung mission natin. Baka mamaya, iba na yung ating priorities. Ayaw na natin yung to fulfill the God's mission. And number 3, the importance of perseverance in